makita lang po ako sa bayan. Ba? Kalayo ko pa lang po, nakikilala lang na po ako. Ay, sikat ka na. Oo nga po. Ano sabi nila sa'yo pag Uy, si nakikita? Ate Ansing, sabi po nila. Sinasabi nila yun. Buti hindi ka nila kinukurot. Yung iba po, nanggigigil na po yung tingin nila. Bakit? Gusto na po akong kurutin Oo. sa galit. Oh, bakit sila magagalit? Kumustahin mo lang sila. Oo nga po. No? Ayan. Hiningitian ko na lang po sa kanila. Ang iningitian mo Oo. lang. Pag sinimangutan po ako, ngumingiti na lang po ako Oo. para walang gulo. Mm. Kaysa awayin ko po sila. Pero pagka-awayan ka, awayan mo rin talaga sila. Ay, upo makikipag-away din ako. Oo. O bakit? Bakit magagalit sila sa akin? Hindi naman ako gumagawa ng... Sa bagay, naiintindihan kita, pinoprotektahan mo lang yung kapatid mo. Opo. No? Para rin naman sa kapatid ko yung ginagawa ko po. Na ano ko lang po na, tinatanong ko lang naman po yung pera niya, di ba? Opo. O, para po may pampagawa po siyang bahay pag gumaling na po siya. Di ba po? Masama po ba yun? Hindi naman. Walang problema. Basta sa akin, naiintindihan ko kayo. Opo. No? Basta isipin nyo lang lagi para kay Kuya Oliver, walang problema sa akin. Salamat po, Daddy Frankie. Pero syempre, gaya na sinabi ko, basta sana hintayin lang natin ng konti Opo. na gumaling siya. At kung kinakailangan doon pagawan, kung may budget tayo, Opo. sana maragdagan yung pera niya. Kaya nga hindi ko binabawasan yung pera niya, hindi ko ginagalaw yung 120. Kasi hindi natin alam marami pang pwedeng gawin pag talagang magaling na siya. Opo. 'Di ba? Kasi sa paggamot naman niya, I think kakayanin naman Kaya ko naman, walang problema. No? Salamat po. Sabi rin nila, pag lumabas na si Oliver, paggawan natin ng bahay. Tapos alagaan natin. Sabi po nila. Yun po ang napag-uusapan namin na magkakapatid. Ano ang sabi mo sa kanila? Oo, alagaan na natin yung kapatid natin para hindi na siya magkaganyan. Kasi kulang lang tayo sa pagmamahal sa kanya. Sabi ko naman po. Kasi noon po, imbis na intindihin namin siya, binaliwala po namin. Talagang malaki po talaga yung pagkukulang namin sa kapatid po namin. Buti na lang po, nandiyan po kayo. Natagpaan niyo po yung kapatid namin. Ginawa niyo po yung dapat ginawa namin sa kanya. Yung pagmamahal na dapat binigay namin, kayo po yung nagbigay sa kanya, Daddy Frankie. Kaya malaking pasalamat namin sa iyo. At sa Diyos na natagpuan mo po yung kapatid namin. Yes, tama. Kung may pasasalamatan tayo, unang-una ang ating Panginoon. Okay. Pangalawa, si Ballpoint Man. No? Okay. Si Ballpoint Man. Shout out sa'yo, Ballpoint Man. Isa ka sa reason kung bakit natulungan natin si Kuya Oliver ngayon. Dahil kung hindi nag-message si Ballpoint Man sa akin, hindi ko siguro makikilala. No? Okay. Kumbaga, lahat ng mga instrumento, lahat ng mga tumutulong para kay Kuya Oliver is pasalamatan natin. Salamat po kay Ballpoint Man. Mm. At siya po yung naging daan para kay na matagpuan ni Daddy Frankie si Kuya ko Oliver. Si Jenelita Kilding na nagpadala ng 10,000 11,000 plus para sa dagdag gamitin daw dito sa kapatid mo. Anong masasabi mo? Madam Jenelita Kilding, salamat po Madam sa pinadala niyo po sa kapatid ko. Sana po pagawa niyo na rin po yung yero ko sa bahay na butas-butas. Merry Christmas po, Madam. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Sana po tulungan niyo naman po ako sa bahay ko, Madam. Mga magkano ba yung Di ba dati nung binigyan kita ng 10,000 na Yun pong kabila po, yung kabilang napalitan? side. Ay, yung kabila, yung pinakita mo sa akin noon. Okay. Sinsya ka na ha, kasi sa ngayon hindi ko pa talaga kaya. Pero tama yan, sa mga sponsor ka na lang manghingi. Yan, andyan si Ma'am Inday Ukray, mabait din yun. O Madam Inday Okray, baka pwede na ba? Baka pwede naman tulungan mo ako sa butas-butas kong yero. Oo. Sana tulungan mo naman ako mapagawa yung butas-butas kong yero.
Ano, huwag kang magalit. Hindi. Merry Christmas. Merry Christmas ngayon, huwag kang magalit. Oh. Si Stariray, mayaman din yun. Oh, Madam Istariray, Merry Christmas po. Sana po, tulungan niyo ako sa butas-butas kong yero. Christmas naman po ngayon, huwag kayong magalit. Eh, puro yero hinihingi mo sa kanila. Matabunan na kayo ng yero doon. Oh, kay Sweet Charm, mayaman din yun, si Sweet Charm. Sweet Charm. Sweet Charm. Sir, Sweet Charm. Hindi, babae yun. Ay, babae. Oo. Madam, Sweet Charm. Tulungan mo naman po ako sa yero ko. Yero pa rin? Ang dami mo Tabla na. po, tabla sa kapak. Tabla na lang, oo. Tabla sa kapako po. Oo. Tulungan mo naman po ako para magawa na po yung kusina namin. Natutuluan po kami pag umuulan. Yung mga anak ko po, kawawa. Naawa po ako sa kanila. Pag kumakain po kami sa lamesa, natutuluan po. Ay, mama, sabi po nila sa akin, ay, may tumutula, nababasa ako. Sabi po ng mga anak ko. Crazy Joy, mayaman din yun. Nasa Japan. Madam Crazy Joy, baka naman po. Batiin mo muna ng Christmas. Merry Christmas po, Oo. Madam Crazy Joy. Merry Christmas po and Happy New Year. Baka naman po. Ano hiling mo naman sa kanya? Anong hiling mo? Kasi may yero na. Humiling ka na kay Inday Okray ng yero. Tapos kay Sweet Charm, tabla. Oh, Ayun ko na lang po, yung pintuan ng banyo, nasira po kasi. Glossy or hindi? Anong klaseng pintuan? Para alam nila. Kahit po yung mamurayad lang. Oo. Sige. Huwag kang mag-alala, Christmas. Pasensya na kayo mga kababayan, ha? Eh, humihiling ng Christmas si Nanay Ansing sa akin. Sabi ko, hindi ko na kaya. Kaya pinapasa ko na muna sa inyo. Sige, usapin mo sila. Crazy Joy, Stariray, MK Inday Okray, Sweet Charm. Oh. Crazy Joy. Saka Istariray. Oh. Sino pa po? Ah, Inday Badiday. hindi Inday Okray. Ay, Inday Ukray. Inday Ukray po. Oo. Baka naman po, Merry Christmas naman po. Oh. Ganito na lang para wish granted. Kasi papanood nila to. Kantahan mo na lang muna sila. Ay, hindi po ako marunong kumanta. Eh, paano kanila bigyan? Kahit ano lang yan. Kahit ano. Kahit ano. Sige, kantahan mo. Wala nga po akong alam na kanta. Imposible naman yan. Opo, wala po Napag-aral akong ka alam kahit na- yung Merry Christmas to you lang. O yun lang alam ko eh. Yung kadugtong na wala na po akong alam. Hindi. Sige na, kantahin mo lang. Oh, kahit ano. Sana ngayong Pasko, Merry Christmas and Happy New Year po sa inyo. Sana ngayong Pasko ay makasama ka. Yun lang pong alam ko eh. Ha? Yun lang pong alam ko eh. Eh, paano kanila bigyan ng pintuan ng CR? Wala na po talaga akong alam. Bahay kubo na lang. Ay, Diyos ko po. Oh, posible hindi mo alam yan. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani. Paligid-ligid ay puro lingga. Ulit. Pwede na Ang po. iksi naman, ang haba ng bahay kubo, pinaiksi Hindi ko mo. na po alam yung iba eh. Ulitin mo, maalala mo. Daddy Frankie naman. Oh, liron-liron sinta na. Ay, Diyos ko po. Liron-liron sinta, puno ng papaya, pahingi ng pinto, at saka yero pa. Sa mga anak ko na lang. Sa mga anak mo. Wala ka nang ngilingin sa sarili mo. Opo. Bakit puro anak nasa isip mo? Siyempre, nakapokus na po ako sa anak ko, Daddy Frankie. Kinalimutan ko na po yung sarili ko. Kinalimutan mo na. Opo, pabayaan ko na yung sarili ko, wag lang yung mga anak ko. Pero alagaan mo rin yung sarili mo kasi napapansin ko, payat mo, ang nipis mo. Yun lang po. Kailangan kumain ka ng medyo madami para kumapal naman ng konti yung katawan. Kasi sabi ng viewers, si Nanay Ansing, ang nipis-nipis ng katawan. O, pumayat nga po ako. Pumayat ka, kakaisip. Sabi ba nga po ng anak ko minsan, ba't malungkot ka, mama? Inuisip mo na naman si Tito Oliver. Sabi po ng anak ko, yung grade 1 ko po. Oo. Hindi, kap. Pero nakikita niya talaga, iniisip po talaga yung kapatid ko, Daddy Frank. Mm. Marami kasi akong iniintindi. Siyempre, yung buhay namin mahirap. Tapos yung mga anak ko sana makapag-aral. Tapos si kuya ko, Oliver, sana gumaling. Yun po. 100% yan, gagaling yan. Huwag kang mag-alala. Ba't mo nasabing ang buhay niyo mahirap?
Siyempre, nakikipag-arawan lang naman yung asawa ko dati, Frankie. Magkano lang arawan niya sa bukid? 400. O, pasangiralyo pa niya, 50. O, magkano na lang po? Bakit kasi magsisigarilyo pa? Oo, matako po siyang magsigarilyo. Ako, sabi ng mga barkada ko, tinuturuan nila ako magsigarilyo. Sabi ko, saka na lang. Kasi parang sinusunog ko yung pera ko. Kaya hindi ako nagyosi. Oh, mga gastos din po ang sigarilyo. Matakot po ako ni garilyo yung asawa ko. Tapos, siyempre, mahal po yung bilihin. Ulam na, almusal ng mga anak ko, tanghalian, ulam sa hapunan. Ang mahal po ng bilihin. Kaya, hirap na hirap talaga po ako sa buhay. Kaya, pagdating po ng purpose, ubos na po, tautang na. Siyempre, yung mga anak ko po, pinibibil ko yung mga pangangailangan. Kaya yung bahay ninyo hindi matapos-tapos, no? Kumbaga, Opo. Natigil po ako magtrabaho kasi nagkasakit po ako. dati nagtatrabaho ka? Opo. Saan? Sa Clark po, nananahi po ako doon. Kaya kayo nakapagpagawa ng bahay. Opo. Kasi nakita ko yung bahay naman ninyo, may plano naman, nagawa naman eh. Kaya lang, ang problema, hindi tapos. Nagsisikap po ako noon. Overtime ako ng overtime. Para medyo malaki-laki din po yung sweldo ko. Oo. At makapagtabi rin po. Pero yung iba doon sa bahay namin, ako po yung nagpagawa. Oo. Kaya sa sobrang pagod din po, sa kaka-overtime, nagkasakit po ako at nang pumayat ng ganito. Ano sakit mo? Yung dati po, bumaba po lahat, yung may hemoglobin, yung dugo ko po, hemoglobin, potassium. Hindi po ako makatayo. Muntik na akong mamatay. Kaya nagdesisyon po akong tumigil sa pananahi. Saka mag-focus na lang muna sa mga anak ko. Mahirap din po kasi malayo sa anak. Oo. Sa pagsa Clark, hindi ka araw-araw na uwi? Hindi po, nagbo-boarding po ako doon. Lingguhan lang? Mga kwan po, mga isang buwan po Ay, yung uwi. isang buwan. Buwanan ng uwi nyo. Opo. Sino nababantay sa anak mo noong time na yun? Yung asawa ko po, Kaya kayo nakapagpagawa ng bahay. Opo. Ang problema, kinabit ninyo yung yero na yun, brand new o second hand? yung pong kalahati, bago po yun, pinagawa ng tatay ko noon pa. Yung pong kalahati, yung luma, second hand na po yun. Kaya pala, butas-butas na. Opo. Kaya yun lagi ang problema mo, yung Opo, yero. tumutulog po pag tag-ulan. Talaga, nakita nyo naman po, butas-butas. Pero kung malalaki na po yung mga anak ko, babalik po ako magtrabaho. Ay, ganun. Kaya mo pa naman. Opo, kaya ko naman pong manay. Noon lang po talaga nagkasakit ako. Ano talent mo? Mananahi? Opo, nananahi po ako. Ang dami mo palang talent, no? Alam ko mong manahi. Bukod sa manahi, ano pa talent mo? Wala na po. Mag-alaga ng mga anak ko po. Mag-alaga ng bata. Ano pa? Siyempre, talented ka eh. Wala na po. Yan lang po. Pero alam mo ate, Nanay Ansing, believe ako sa'yo. Kasi kahit ganyan ang buhay, fighter ka, lumalaban ka. Tinatagan ko na lang po yung loob ko. Kasi po kung hihina po yung loob ko, paano po yung mga anak ko? Saka po, sino pong magtatanggol sa pamilya namin? Kaya ikaw ang Si fighter. Kuya Oliver. Oo. Kaya pinapakita ko po na matatag po ako. Mm. Saka nagdadasal na lang po ako sa Diyos na sana. Tama yun. Kailangan matatag sa lahat ng bagay, matatag, matibay ang dibdib, Opo. huwag panghinaan ng loob. Yan naman po ang importante. Saka yung pagmamahal sa kapwa ang importante. Oo. Yung pong, kasi nasasaktan ako sa kapatid ko, yung mga namimintas sa kanya, nanlalait. Nasasaktan po ako. Pero ngayon, inano ko na po sa isip ko. Binabaliwala ko na po. Lahat pinabaliw, ano mo na. Kaya hindi ka na nasasaktan. Pero dati nasasaktan. Opo, umiiyak po ako nung dati. Yung mga naririnig ko sa kuya ko tungkol sa kanya. Pero ngayon po, sabi ko sa sarili ko, pare-paras lang po tayong tao na nilalang ng Diyos, na nabubuhay sa mundo. Pare-paras lang din po tayong mamamatay. Bakit hindi na lang po pagmamahal ang maramdaman natin sa kapwa natin? Imbis na laitin natin, pintasan natin, tawanan natin, na kulang yung isip niya. Bakit hindi na lang natin sila unawain, di ba po? Kasi hindi nga po sila nakakaunawa. Tayo po yung nasa wastong pag-iisip. Bakit hindi po yun nang iparamdam natin sa kapwa natin? Sabagay, tama ka. So, ngayon, unti-unti nang gumagaling si Kuya Oliver. Ano ang mensahe mo sa mga taong nambabas sa kapatid mo noon? Yung
Sana po, huwag na po kayong pagmamahal na lang po ang isipin natin. Sana pagmamahal na lang po yung maramdaman natin sa puso natin, sa kapwa po natin. Kasi pare-pares lang naman po tayong tao na nilalang ng Diyos dito sa mundong ibabaw. Mas maganda pong mamuhay kasi ng masaya, may pagmamahal sa kapwa, imbis po na panglalait at pamimintas po ang maramdaman natin. Bakit hindi na lang po natin intindihin na ganun po yung kalagayan nila, na kulang po sila sa pangunawa. Tayo po yung nasa wastong isip, tayo na po yung umunawa, imbis na laitin po natin, unawain na po natin sila. Pag may ganyang mga tao na kulang sa pag-iisip,